Jesus. Praise. Praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Mga taga San Jose, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Mahal po kayong lahat ng Panginoon. Kaya po ako ay pinapadala sa inyo ng Panginoon dahil mahal kayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon mapagpala kayong lahat, maligtas kayong lahat, makalaya kayong lahat, at mapagpala kayong lahat. Mga taga San Jose, maraming po salamat sa buhay po ninyo at maraming salamat sa Panginoon sapagkat lagi niyang iniisip ang kabutihan po ninyo. Ako po ay mangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay libre, walang bayad, para sa karangalan ng Panginoon. Ako po'y mananalangin muna. Panginoon, salamat po. Ako'y muli mong dinako sa lugar na ito na San Jose upang marinig nila, Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kalayaan, ng pagpapala, at lahat ng mabubuting bagay na mula sa iyo, Panginoon, irilis mo sa amin sa umagang ito. Anumang espiritu ng kaaway na sa amin ay manggugulo, ay aming ginagapos, at mga espiritong aagaw ng salita ng Diyos upang hindi makatuloy sa lahat ng mga naririto, ginagapos ko ang mga espiritu ito at tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. I release the Holy Spirit, ang siyang mangusap sa aming lahat na naririto. Holy Spirit, ikaw ang mangusap sa lahat ng mga tao na makakapakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ang anointing ay sumahakin. Ikaw, Holy Spirit, ang magdikta sa akin ng mga salita na nais mong marinig ng mga tao sa lugar na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus. At binabalaan ko din ang sino mang manggugulo at sa lugar na ito ay magagamit ng kaaway para hindi mahasik ang salita ng Diyos sa mga tao, sapagkat ang gawain ito ay galing sa Panginoon. Ito po'y galing sa Panginoon, hindi galing sa tao. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Holy Spirit, ikaw ang mangusap sa kanila. In Jesus' name, amen, amen, amen. Marami pong salamat, mga taga San Jose. Ephesians chapter 6, verse 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kung tatagalugin ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito
ay tama at nararapat. So dito pinapakita ng salita ng Diyos, ang mga bata ay dapat sumunod sa kanilang mga magulang. Lahat po tayo, meron tayong mga magulang. Lahat po tayo ay pinanganak sa mundong ito dahil sa ating mga magulang. Kaya naman sinasabi ng salita ng Diyos, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito ay tama at nararapat. Ang Diyos na mismo nagsasabi sa pamamagitan ng kanyang mga salita na tayong mga anak na may kanya-kanyang mga magulang ay dapat sumunod sa ating mga magulang. Ang mga magulang natin ay representative ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya kapag ang magulang mo ay hindi mo sinusunod at hindi mo ginagalang, para mo nating hindi ginalang ang Panginoon. Kaya mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang, ang sabi ng salita ng Diyos. Ang mga anak na sumusunod sa magulang ay pinagpapala ng Diyos. Subalit, ang mga anak na lumalaban sa magulang, minumura ang magulang, pinagdadabugan ang magulang, sinasagot-sagot ang magulang, ito po ay hindi pagpapalain ng Diyos. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ang pagsunod daw sa magulang, ang paggalang sa magulang, ay kinalulugdan ng Diyos. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ang pagsunod daw po sa mga magulang, ang paggalang sa mga magulang, ay merong pagpapala sa Diyos. Kaya tayong mga anak, dapat tayong sumunod sa ating mga magulang. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ang mga anak ay suwail sa magulang, minumura ang magulang, pinagdadabugan ng magulang, sinasagot-sagot ang magulang, lalo na kapag ang mga magulang ay nasa katandaan na. Mga anak, responsibilidad natin ang ating kanya-kanyang mga magulang. Nung ikaw ay maliit pa, ang mga magulang mo naghirap para ikaw ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Pagkatapos nung ikaw ay lumaki na, sagutin mo lang ang magulang mo. Ang Diyos mismo nagsasabi, obey your parents. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Lalo na po kapag yung mga magulang natin wala nang kakayanan magtrabaho, kasi sila ay nasa katandaan na. Dapat natin silang tulungan, dapat natin silang alagaan. Tayo naman mag-alaga sa kanila.
Nakakalungkot, maraming mga anak kapag ang mga magulang tumanda na at wala nang mapapakinabangan sa kanila, binabaliwala na ang kanilang mga magulang. Ang ganyang ugali ng anak ay kinamumuhian ng Diyos at parurusahan ng Diyos. Ang mga anak na palasagot sa magulang, minumura ang magulang, pananagutin yan ng Diyos. Kaya kung tayo po, meron pang mga magulang, lalo't sila po ay matatanda na, alagaan po natin sila, mahalin natin sila, sapagkat may pangako ang Diyos sa mga anak na nagmamahal sa kanilang mga magulang. Ang sabi ng salita ng Diyos, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Kaya daw maraming mga anak hindi tumatagal sa mundong ito sapagkat masuwayin sa magulang. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ang mga anak sumusunod sa magulang, gumagalang sa magulang, minamahal ang mga magulang, ang sabi ng Panginoon, sila ay mabubuhay ng mapayapa, mabubuhay ng masagana, mabubuhay ng matagal sa mundong ito. Kaya po tayong mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang. Sapagkat ang magulang natin ang nagbigay ng buhay sa atin, nagpalaki sa atin, naghirap para sa atin. Pagtanda nila, tayo naman mag-alaga sa kanila. Ang mga anak na masuwayin sa magulang, minumura ang mga magulang, parurusahan ng Diyos sa kanyang kaharian at itatapon pabalik sa hell. Sa verse 4, sabi, Ephesians 6 verse 4, and you fathers, provoke not your children to wrath. Tayo daw po mga tatay, wag daw naman natin abusuin ang ating mga anak na sukat nilang ikaka-discourage.